Ayan, eto pong malaking-malaking letter. Sige po, kasama po yung God's positioning nga, and let's declare. 1, 2, 3, go! As light. Ayun, sabi niyo yan, ha? So, God's positioning for shining as light. So, tayo ay magsha-shine light. Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, no? Hindi lang sa mga katabi mo ngayon, pero kung nasa trabaho ka, nasa ang God, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kung nakita niyo po yung mga, or narinig niyo yung mga tribute nung lamay po ni Mami Sel Pambihira, talagang nagawa niya po itong verse na 'to, purihin si Lord. At let's gawin nating goal 'yon sa buhay natin na mag-glorify din ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So, sige po, sabihin mo nga po sa katabi mo, "Let your light shine." Ayun, tingnan mo nga po yung katabi niyo kung nagsha-shine ang kanyang, face. May highlighter pala. Kaya mag-shine po tayo hindi lang dahil sa ating mga makeups, pero dahil nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Ang mga pagsubok talagang nandiya-diyan, pero
po na sa mga nakaraang araw ang ginawa din natin ay pagpupuri sa Panginoon. But this time, may mga kasama tayo na ngayon lang din natin nakita, no, to have fellowship with the Lord. And I want to share this verse lang po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit 30, 11 to 12. Sabi po dito, "Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid." So, alam po natin na nagdaan tayo sa kalungkutan at pagluluksa, pero inalis po yun ng Panginoon. Amen? At ngayon po ay pinapalitan niya ng kagalakan. Pwede po bang makakita ng ngiti sa inyong mga labi? Ayan, so pakita po natin sa katabi natin, especially sa katabi natin na alam mong kailangan yung ngiti mo. And higit sa lahat, let's give that best smile sa ating pagpupuri po sa Panginoon. Kaya pwede po ba sabihin natin sa Panginoon, "Salamat, Panginoon." Thank you, Lord. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat sa umaga na to. Salamat, Lord, dahil kahit anong mangyari, mabuti ka. Kaya, Panginoon, sa umaga po na to, ano man ang aming mga pinagdaanan, ano man ang nangyari sa mga nakaraang araw, pipiliin naming pasalamatan ka. Pipiliin naming purihin ka. Hindi kami tatahimik, Lord. Sa umaga na to, ibubuka namin ang bibig namin upang purihin at taas ang pangalan mo sa aming mga buhay. Lord, walang anumang pangyayari, anumang bagay ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Kaya sa umaga na to, Lord, pupunuin namin ang lugar na to ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Kaya samahan mo po kami, Banal na Espiritu. We are welcoming you sa umaga po na to. Kumilos ka sa bawat isa, makaramdam ng comfort ang nangangailangan ng comfort, makaramdam ng pagmamahal ang nangangailangan ng pagmamahal, makaranas ng kagalingan ang nagnanais ng kagalingan. Lord, maramdaman ng bawat isa ang pagpapatawad na nagmumula sa iyo. And anumang concern ng bawat isa, Lord, I believe, aabutin mo kaming lahat sa umaga na to. Kaya salamat, Lord, we are very excited sa pagkilos mo sa buhay naming lahat. Hindi ka pa tapos sa amin, nagsisimula ka pa lang sa bawat isa and even to this church. Kaya we are very hopeful, Lord God, na meron kang gagawin sa umaga na to. Kaya, Lord, ikaw na pong bahala. We are entrusting to you everything today. And we just want to honor you, God, in our lives, in our praises, Lord. Purihin ka, purihin ka. Binabalik namin sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming pag-ibig, Lord, at ang aming buong pusong pagtitiwala. Kaya salamat po. We praise you. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen! Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah.
Narinig kayo, wait lang. Kung may kita,
Teka, napupuntot ka? Yes. Hindi setting na eh. Hindi yan eh. Hindi ba yan? Sa akin, Pero sa bumabalo. Ayan daw. yan. Ito, microphone. Ating Panginoon. Amen. Napakarami pong bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Bagamat meron po sigurong isang problema, pero mas marami po yung dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? The mere fact that we're here, freely, walang oxygen, isang pagpapalo sa Panginoon. Kaya po, sa umaga nito, ibigay natin ang pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Let us focus ourselves. Let us worship our good God this morning. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thanks, Lord. Huwag na kasi kalalampanin. Mabuti ang Kristiyan sa umaga.
Paano? Paano? Balik mo na ulit. Pag yun, naririnig tayo pag yun. Kundi nga na ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Kawalan yung pangalan. Salamat, Panginoon.
Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, pwede po bang muli itaas po natin yung kamay natin sa Panginoon? Kung naniniwala po kayo na mabuti si Lord sa buhay niyo, come on, raise it up. Minsan mahirap sabihin, mabuti ang Diyos kapag hindi mo naiintindihan yung nangyayari. Pero kahit anong mangyayari, hindi mababago ang katotohanan na mabuti ang Diyos. So pwede po bang ibuka natin, pick natin sa umaga na to, and let's fill this place. Pupunuin po natin ang lugar na to ng pagpasalamat sa Panginoon. Maganda o hindi maganda ang nangyari, mabuti ang Diyos. Hindi natin naiintindihan o naiintindihan natin, mabuti ang Diyos. Naniniwala po akong ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mahal na mahal tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige po, sabi natin kanina, isisigaw sa buong mundo. Come on, wag po tayong hindi deserve ng Diyos ang katahimikan. Sige po, isigaw natin kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay na lahat. Hallelujah! Hallelujah, God! Ang parinig namin sa lupa kayo sa mga kapitbahay. Mabuti ka sa anak ng Diyos. Mabuti ka sa aming buhay. Mabuti ka sa buhay ng bawat isa. Mabuti ka sa aming iglesia, O Diyos. Walang dahilan para hindi ka namin purihin. Walang pangyayari sa buhay namin na hindi tataas ang pangalan. After what Lord, nasa gitna kami ng nasa gitna kami ng buhay, nasa gitna kami ng bagay na hindi natin maintindihan. Pero we believe, God, we believe, God, isa, dahil ikaw ka sa ka sa aming at kahit kailan kahit kahit heaven, pwede namin pagpasalamat sa iyo, Panginoon. Kung iisa-isahin namin, hindi namin kaya. Dahil napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy na maghari ang Panginoon mo sa buhay na bawat na. Lord, nagdedeklara ko ng kapayapaan sa puso namin lahat.
Lord, I believe, I declare, Lord, na bawat isa sa bibig nila, isipan nila ay mapupuno ng kabutihan sa ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdaanan at pagkakaanan pa namin, pipiliin na bawat isang sabihin. And for that, Lord, magsashine ka sa Pinas at makikita ng bawat tao, Lord, ng bawat kapitbahay namin, even kapitbahay sa lahat po. So, mabuti ang Diyos na pinupiling ko rin. Kaya salamat, Lord. Makita ang kabutihan ko din namin. Makita ang kabutihan mo din sa buhay namin. Makita ang kabutihan mo sa mukha ng bawat isa. Salamat po, pinupuri ka namin sa umaga na to. Sa lahat ng papuri. Nagpapasalamat po kami sa kapatid. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah! Praise God! Napakasarap sabihin na mabuti ang Diyos. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mabuti ang Diyos ko. Tapos sumagot ka, mabuti din ang Diyos ko. Kasi parehas tayo ng Diyos. Amen. So, walang ang Diyos ni Ate Teen Joy, mabuti din ang Diyos niyo kasi iisa lang po ang Diyos natin. Amen. Praise God. Tandaan po natin. Salamat sa pagsagot sa panawagan na tayo ay sasamba sa Panginoon kahit anong mangyari. So, magtabi-tabi na po tayo sa upuan. Kalahati na lang po ang upuan. So, praise God, purihin po ang Panginoon. So, palitan na lang po kapag nangangawit na po kayo, ay yung iba naman po yung tatayo. Thank you, Lord. Ang sarap pakita, at least, di ba? At least merong nakatayo, ibig sabihin sobra-sobra tayo. Praise God, purihin si Yahweh. Napakabuti ng Diyos natin. Hallelujah. Ang sarap pagmasdan. No, thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, make sure po, nakabayan natin ang bawat isa. Yan, salamat po. Nakikita ko may mga um, nagkakamayan. So, tapos na po tayo sa ating announcement. Nasabi ko na po. At para po sa mga ayun, so may mga naririnig po ako na maingay. Mga bata po yung mga bata. Ayun, kaya mga bata, punta na po kayo sa yellow room. Asan ang yellow? Ayun. Okay, punta po kayo sa yellow room, mga bata. At doon po kayo mag-aaral. Okay, sundan si Teacher Tam at si Teacher Jessa. At si Teacher Kiel. Okay, so kagaya po na sinasabi ko kanina, nasabi ko na po ang mga announcement at sa mga bagong dating, kumuha na lang po kayo ng bulletin doon po sa ating ushering table para po alam po natin yung mga gawain. No, naniniwala po ako na lahat po tayo ay gustong sumuporta, ngunit yung iba, minsan hindi nila alam yung schedule. Ayan, kaya makikita po natin sa ating bulletin kung kailan po ginaganap yung mga gawain po natin. And singit ko lang po, wala po sa bulletin, pero para sa mga Area 1, opening na po ng ating house churches ulit this coming Friday at ang mga simbahay po natin ay doon po lahat sa Lustre Residence gaganapin. So, lahat po, wala pong malilito. Sa Friday, doon po tayo sa Lustre Residence. Nanay Ine, alam ko nanonood po kayo. At sa inyo po tayo sa Friday. Ayan. At kung may mga announcement po kayo from Area 2 and 3 na mga announcement about your house churches, pwede nyo pong ipagbigay alam sa amin para na-announce po natin sa mga kapatiran po natin. Amen. Praise God. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. At ngayon po ay dahil tapos na ang ating announcement, ay alala ko lang po para sa hindi po nakantahan last week dahil yung iba pong nag-birthday ng July ay wala po, no? Ayan, kagaya po ni Sir Kids at ni Tatay Nestor. Ayan, happy birthday po sa kanila. Sino po ba nakalimutan ko? Ayun. So, happy birthday po sa inyo. Ang ating pong regalo ay nasa Shopee. Hindi, wait lang po. Dadating po, makakarating po sa inyo. Wag po kayong mag-alala. Praise God. So, ngayon po ay tuloy-tuloy tayo at pakihawakan po ang ating mga offering envelope. Ayan, ready po natin ang ating kaloob sa Panginoon. Ayan, nasaksihan natin ang isang pagkakaisa natin sa pagbibigay. Ano? Sabi sa Hebreo 13 verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan
ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So kung meron daw alay na kinalulugdan ng Diyos, iyon ay ayun, bukod po sa paglilingkod natin sa Diyos, eto 'no, grabe yung paggawa natin ng mabuti at pagtulong sa kapwa at nasaksihan po nating lahat 'yan, amen, na tumulong tayo sa ating kapwa. Baka may magtanong, Sister Tinjoy, pagtulong ba sa kapwa yung pagbibigay ko ng offering sa church? Opo, kasi iyan po ang pagbibigay niyo po sa church ay tinutulong po iyan sa ating kapwa. Yung pagka po lumalago ang kingdom ng Diyos, ibig sabihin parte ka nun. So kapag nagbigay ka, parte ka sa tumulong sa kingdom ng Diyos at iyan ay alay na kinalulugdan ng Diyos. Sino po dito gusto kalugdan ka ng Diyos? Amen. Kasi kapag kinalugdan ka ng Diyos talaga naman, 'di ba, sinasabi po natin sa inyo, humanda ka kapag kinalugdan ka ng Diyos, kakaiba ang pabor ng Diyos. Kaya ngayon po tayo po ay magbibigay para sa kaharian ng Diyos at ito po ay pagtulong din para sa ating mga kapatiran. At kung gusto din po nating magbigay sa mga kapwa natin, sa mga nabahan na kapatiran natin, puwede din po. Any way of sharing your blessings ay kinalulugdan po yan ng Diyos. So sige po, handa po natin ang ating mga kaloob. Puwede po ba natin itong taas, even our tithes, praise God. Thank you Lord. Sige po, ipanalangin natin. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na to. Salamat sa mga alay na to. I declare na itong mga alay na to ay kinalulugdan mo, Panginoon, dahil ito ay may mga kasamahan kami, kapatiran, sacrificially, ibibigay nila ang kaloob nila at cheerfully, ibibigay nila ang kaloob nila. You know every heart, Lord God, na may hawak ng mga tithes nila at kanilang mga offerings, aming mga offerings, Lord God. Kaya, Lord, I pray na habang kami ay patuloy na nagbibigay sa iyo, habang sinusuportahan namin ang mga gawain mo, I declare na ang kalangitan susuportahan din ang aming mga buhay at kailanman hindi kami magkukulang. Kaya salamat po, naniniwala po kami na tapat ka higit lahat sa mga nagtatapat sa iyo. Kaya purihin ka, Panginoon, sa mga kaloob na to, magamit nawa ito sa lalo pang pagpapalaganap ng salita mo at pagtulong din sa kapwa namin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, yung offering box po natin ay andito po sa harap. Ayan, hindi po siya iikot ngayon. Tayo po ay tatayo. Ayan, at pagbalik niyo po, may iba po na nakaupo na sa upuan niyo. Nabiro lang. Ayan, so kung po pwede po no, na mag-share po tayo ng mga chairs. Ayan, para makaupo din po yung iba or ayan, para hindi po the whole service ay sila yung tayo. Ayan, share-an tayo, share-an kasi tayo ay mamahalan. At kung gusto niyo pong paabot muli ang inyong comfort, yakapin po natin ang mga Lindanan Sanoy family. Nandito po sila ngayon at nakasama natin sila ulit sa ating service. Though nakasama natin sila every night na pinupuntahan natin sila sa bahay at every time hanggang sila po ay makamove on. Every Sunday, yakapin po natin sila. Encourage natin sila. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Amen, amen. At pag-pray po natin muli na babalik na tayo sa church next week in Jesus' name. Amen, para lahat tayo ay makakaupo na. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige nga po, palakpakan natin uli ang Panginoon kasi pupunuin natin yung lugar na to ng pasasalamat kay Lord at pagpupuri. Kaya sa umaga po na to, handa na po ba tayong kumain? Amen. Praise God. At tayo po ay kakain muna spiritually. Ayan, kasi yun ang ating priority. Ayan, so sige po, tayo po tayong lahat. Let's honor the man of God that will share the message of the Lord this morning. Palakpakan po natin sa Panginoon ang guwapo. Kaya sa pangalan niya, palakpakan natin at melohin ang Panginoon. Let's praise God. Ngayon, Pastor Amante Papu Cortez. Tinatanong ko yung lole. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Hindi ko alam kung paano kung sisimulan. Alam naman natin na tayo po ay nakaranas ng matinding challenge ng mga nakarang araw at hindi ko rin po, kaya nga parang mahirap magsalita
At alam ko po sa atin, mayroon tayong mga katanungan. To comprehend the things that are happening in our lives. It's very hard to understand the ways of God. Pero salamat, mabuti ang Diyos, ano man ang mangyari. Tandaan natin sa lahat ng mangyayari sa ating buhay, God is in control. Yung lagi kong sinasabi, madalas kong sinasabi, Isaiah 55, 8 and 9. Sabi ni Lord, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi po maaaring kamali ng Panginoon. Yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga plano ay mas maganda kaysa ating iniisip. Hindi siya maaaring magkamali. Walang dapat magturo sa kanya. Alam niya yung lahat ng bagay. Kaya, ang dapat lamang po nating gawin, magtiwala po tayo sa Diyos. Ang tandaan natin, masakit man ang mga bagay, mahirap man, pangit man sa tingin natin ang mga bagay. Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them which are called according to His purpose. Alam po natin ang lahat ng mga taong nagmamahal sa Kanya, mga taong tinawag ayon sa Kanyang panukala. Kaya tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, tandaan natin, gaano man kapangit, gaano man akala natin masakit yung nangyayari, pero in the end, makikita natin, ang lahat pala ng iyon ay gumagawang nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Mahal ba tayo ng Diyos? Kahit ba sa ganitong pagkakataon, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon. Yun. Parang ng malot. Friday po kasi, nung last night, nung week ni Pastora Maricel, lumapit sa akin si Derek, kinalabit ako. Papo, sa linggo, ikaw muna. Hiniram ka muna namin kay Pastora Marita. Ay, nagpaalam na muna kami kay Pastor Marita. Dito ka muna sa chat sa linggo. Kasi po, alam naman natin, pagka every first Sunday, doon po ako sa Kapalangan sa Apalit. Kaya, hindi naman pwedeng tumanggi. Kahit nasabi ko, sa loob-loob ko. Gabi na ngayon, bukas ng umaga, kailangang libing na, kailangan maga rin ako gigising. Sa isip-isip ko, paano makapaganda. Kaya nung makauwi ka ng libing nung hapon, medyo nag-iisip nalaman po yung topic, yung theme natin for the month. Kaya nag-iisip ako. Nagkataong, nung magagabi na, biglang naramdaman ko na may nakain lang akong french fries. Yung tiyan ko, may naramdaman ako, gumugurok. Sabi ko, tapos alas 9 na ng gabi, kumsumpong, pag ganun po naramdaman mo, hindi ka makapag-concentrate. Nag-iisip ako ano topic, hindi ko malaman. Mabuti na lamang ang Diyos nagpapakahayag. Kaya nga, ang topic ko po sa umagang ito, sana po ay maging relevant sa ating karanasan ng mga nakakaraang linggong ito. Ang topic ko po ay suffering, why me? Ano sa Tagalog yon? Suffering? Bakit ako? Why me? Bakit hindi? Ang text po natin, Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 18. Sabi po roon, for I reckon, or sa ibang salin, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which has to be revealed in us. Sabi sa Tagalog, wala si Waki. Wala nga si Waki, ano? Inaakala ko
na yung mga pagtitiis na nararanasan natin sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Pwede po tayong yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na Ikaw ay Diyos na nagpapasaya sa amin. You are God that comfort us, Lord. Mga matinding pinagdaraan namin sa aming mga buhay, nandiyan ka palagi. You give us comfort and strength para yung mga bagay-bagay na naranasan namin ay matagtagumpayan namin. Kaya maging sa umagang ito as we listen to your word, Lord, sa aming pong pagbubulay-bulay ng mga salita mo, ng mga salita mo ay maging comfort para sa bawat isa sa amin, maging encouragement, maging kalakasan para patuloy po kami na sumunod sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya pagpalain po ay yung mga salita na marinig, tayo na makikinig. Kaya sa umagang ito, punong-puno ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat, pagluwalhati ang ibinibigay po namin sa iyo. Kaya sa iyo lahat ng kapurihan, ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Suffering, why me? So, yun pong, for I consider that the present suffering of this world are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. Yun pong pag-aaralan natin, dalawang bagay po. Merong paghahambing. Pag-concentrate tayo siguro, yung suffering, saka yung glory. Suffering versus glory. What is the relation between suffering and glory? Nakikita natin. At bago po tayo magtuloy-tuloy, pag sinabi pong suffering, yung mga negative things that are happening in our lives. Dahil po, kaya tawag suffering po ito, nangyayari sa atin mga negative, hindi maganda, na nagiging bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Kung ikaw ay nagsasuffer dahil gumawa ka ng masama, hindi po natin kinukonsider yung ganun. Kaya yung suffering na tinutukoy po natin, maybe mga challenges and adversities in our lives. Meron po tayong tinatawag na hardships in life, difficulties, trials, testing, persecution, pwede po yung affliction, infirmities, tribulation, trouble. Sama po siguro sa mga suffering, yun pong failures, defeats, setbacks, humiliations, discouragement, distress, frustrations, kasama na po ang sickness and diseases. Yung pong financial difficulties, lack, poverty, di ba direct? At lalo po yung matindi, yung loss of loved one. Naranasan natin yan. Naranasan natin yan. Pero tandaan natin, lagi pong may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ano man ang nangyayari sa atin, tandaan natin, God cares. God loves us and He cares for us. Kaya, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pinag-aaralan, ibig ko pong iparating lamang na sa atin pong paglakad sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo tatawag ng journey in life. At para sa akin, tatlo po yung pagdadaanan natin. Number 1 is, ano nga yung number 1 ko? Iniisip. Justification. Ang number 2 is, ano yan? Mahirap yung alang outline. Tapos, kinukuha sa isip. Justification, sanctification. And number 3 is glorification. Doon po sa text natin, parang nagtatouch doon, yun pong sanctification sa glorification. Yan, pagdating po sa sanctification, ito po yung pagpapawalang sala ng Diyos. Lahat tayo, kaya po tayo naging Kristiyano, kaya tayo naging mananampalataya, pinawalang sala tayo ng Diyos. We were justified by Jesus Christ. Amen po ba? Sabi ng Bible sa Romans 5:1, therefore, justified by faith, we believe of our Lord Jesus Christ. Pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating pong Panginoon.
Galatians 3:13 to 14, sabi ron, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. As it is, as it is written, everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham may come to Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sabi ron, Christ has redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa sumpa. Tinubos tayo sa sumpa. Tayo ay sinumpa dahil sa ating mga kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? There was a redemption. Buys us back. Ang ginawa niya, yung hinihingi ng kautusan ay kanyang ginampanan. Anong hinihingi ng kautusan? Ang hinihingi ng kautusan, sabi po sa Hebrews 9:22, sa dakong huli, sabi niya, without the shedding of the blood, there is no remission. There is no forgiveness of sin. Kung wala ang hinihingi ng kautusan, sinunod ng ating Panginoon, umagos ang kanyang masagan. Yun muna raw po ako. Yung hinihingi ng kautusan, ginanap ng ating Panginoon Jesus. Umagos ang kanyang masaganang po. Nabubulog sa krus ng Kalbaryo para bayarang lahat ang atin pong mga kasalanan. Siya ay isinumpa. Napako sa krus, sabi ron. Nasumpa ang isang taong nakabitin sa punong kahoy. Siya ay nabitin sa punong kahoy, namatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang ginawa niya, kinuha niya yung sumpa na nakalaan para sa atin. Kasi po tayo ang mga makasalanan. Kaya para matuwas ang ating kasalanan, kinuha niya. Tinubos niya tayo sa sumpa. Kaya nga, wala na po tayo sa sumpa. Yung sumpa na may kaparusahan, ang ginawa niya, kinuha niya yung sumpa, pinalitan niya ng pagpapala. Amen po ba? Kaya nga meron tayong kaligtasan, kaya nga meron tayong kagalingan sa anumang sakit at karamdaman, kaya nga may kasaganaan sa kahirapan ng buhay. Ang mga parusa o sumpa ay pinalitan niya ng pagpapala. Kaya merong pinagpala, matagumpay at masaganang buhay tayo. Amen po ba? At ang lahat ng ito ay natanggap natin nung kilalanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya ay mamatay roon, kinilala natin ang kanyang matay para sa katutups ng ating kasalanan. Tinanggap natin siya bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng ating mga buhay. Natanggap natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, yung pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham, nakamtan nating mga hentil sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo ngayon mayroong magandang kinabukasan, meron tayong magandang kalalagayan, meron tayong pinagpala, matagumpay at masaganang buhay dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ito po yung justification na pinagdaanan natin. Nung tinanggap natin si Kristo, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya kibigyan ng kamputungan na pangsimang kumamalataya sa inyo na makamang di marang buhay na walang hanggan. Tayo po na nanampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Meron tayong kaligtasan. Sino po ba rito ang naligtas na? Taas ang kamay. Amen. Naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. We were justified because of our faith in our Lord Jesus Christ. Napawalang sala na tayo. Kaya, papunta na tayong langit. Amen po ba? Anytime na tayo po isunduin na ng ating Panginoon, pag tayo pinauwi na niya, ayoko ng term, sabi ko, ayoko ng term na kinuha niya. Parang ang Diyos mangunguha eh. Parang mangunguhang bata eh. Tayo pinauwi na ng Panginoon, hindi natin ligtas po tayo. Amen po ba? At dahil ligtas tayo, dito tayo ngayon. Ngayon ang problema, hindi pa tayo sinusundo ng Panginoon. Naririto pa tayo ngayon. Kaya ang pangalawang journey na ating pagdadaanan
yung tinatawag na sanctification. Ano ba Tagalog ang sanctification? Pamumuhay ng makatwiran, may kabanalan. Ano po ba? Sa ibang kwento, mamumuhay tayo hanggang sa ganap na kalooban ng Diyos. Pwede rin sabihin, becoming more like Christ. Magiging kagaya ni Kristo. At pagdating po sa sanctification, it takes long time. Long process po ito. Kaya nga, bawat living creature, kailangan po karoon ng kailangan po tayo. Kaya tayo pong mga mananampalataya, nung tayo po'y makakilala sa Panginoon, we were justified by faith. Kaya lamang, hindi po doon dapat matatapos. Amen po ba? Kinakailangan magpatuloy, kinakailangan may paglago. Matwid na tayo sa paningin ng Diyos. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:21, sabi po roon, for He has made Him to be sin for us, who do not sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang ginawa po ng Diyos Ama, yung pronoun na Hiron, yung for He, Diyos Ama, has made Him doon, Diyos Anak, ating Panginoon. Ginawa ng Diyos Ama na ang ating Panginoong Yesus pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya na walang kasalanan, ginawang pambayad sa ating kasalanan para tayo po ay mapawalang sala ng Diyos. I made the righteousness of God in Him. At tiningnan tayo ng Diyos, kung nakikita niya, ang kabanalan ng kanyang anak, na ang kanyang dugo ay nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, pag tinitingnan tayo, hindi ang kasalanan natin nakikita, kundi ang gulo ng Panginoong Jesus na tubos sa ating kasalanan. Amen po ba? Kaya nga, we became the righteousness of God in Him. Amen po? Kaya matwid na tayo, positionally matwid na tayo. Kaya lang, yung pagiging matwid, lalakaran po natin. Hindi po ba lalakaran natin? Our God is a holy God, kaya dapat po, ang mga tao na sumusunod sa Kanya, ang mga mananampalataya, kailangan mamuhay din ng makatwiran at may kabanalan. Amen po? Ang Bible po ay nagtuturo, ginagamit nating basihan ng pagsunod natin sa Panginoon para tayo turuan na lumakad sa katwiran kabanalan ng Diyos. Amen po? 2 Timothy 3:16 to 17. Sabi ron, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos, God-breathed. Kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng gawang sa turo sa pagtutuwid ng mga maling gawain at yun po, for instruction in righteousness. Kaya po may Bible, may holy, may kasulatan, kasi po ito'y ginagawa pagtuturo para turuan tayo kung paano tayo mabubuhay sa righteousness, sa katwiran ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, patuloy po na tayo ay hinuhubog ng Panginoon. In fact, yun pong pinag-aaralan nating mga challenges in life, adversities in life, yung mga sufferings natin nito. Alam niyo po ba, kaparaanan nito ng Diyos para tayo po ay hubugin niya. Kaparaanan ng Diyos para mabago yung buhay natin na unti-unting maging katulad tayo ng ating pong Panginoong Yesus. Amen po ba? Paano ka magiging katulad ng Panginoon kung hindi ka niya huhubugin? Ang dami sa atin, ang titigas ng ulo. Kaya kung minsan, meron tayong mga negative naranasan kasi merong inaayos sa buhay natin. Paano kang magiging katulad ng Panginoong Diyos kung ang yabang-yabang mo? Tinuturoan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan na ating naranasan sa ating buhay para matuto tayong magpakumbaba.
ang sama ng ugali mo, kaya nga meron kaparaanan ng Diyos. Minsan, nalilibang na tayo sa takbo ng sanlibutan, puro ang hinahangad natin kumita ng pera, may kaparaanan ng Diyos. Para maranasin natin ang mga bagay nito para natutuhan nating lumapit sa ating pong Panginoon. Amen? Amen po ba? Para ka lang tao eh. Ano? At ang sabi naman ng Bible, kasama po sa atin pong sanctification process, ito pong mga pagsubok na ito na ating nararanasan. In fact, sabi ng Bible, John chapter 16 verse 33, ang sabi ron, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation. The world shall have trouble. Diba? May tribulation, may trouble, may kapighatian. Kaya nga, expect natin yan. Meron tayo, pero sabi niya, but be of good cheers. I have overcome the world. Kaya nga may mga pagsubok po na tayo kakaharapin. Sabi nga sa 1 Peter 4:12, my brothers, do not be surprised at the fiery trial you were experiencing as though some strange thing were happening to you. Huwag tayo magtaka pag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Bilang mga mananampalataya, alam mo ba sa ating paglakad sa sunod sa Panginoon, kasama po rito ang pagtitiis, ang suffering. Amen po ba? Tingnan niyo yung Philippians 1:29. Philippians 1:29. Sabi ron, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Hindi lamang daw po mananampalataya sa Panginoon, kundi ano yung suffer for His sake? Nananampalataya sa Panginoon, kinakailangan makita sa ating buhay yung pagsunod sa Panginoon. Hindi po pwedeng nananampalataya ka sa Panginoon na hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Meron nga, hindi sumusunod. Kaya nga, kung tayo hinuhubog ng Panginoon, meron siyang ginagawa para matutuhan tayong sumunod sa Kanya. Amen? Sabi ng 2 Timothy 3:12, yea, and all that will give, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Tama ba yung verse na yan? Lahat daw ng mamumuhay ng may kabanalan, siguradong magdaranas ng mga pag-uusig. Ang karamihan pang umuusig, yung pamilya natin. Naranasan po ba natin ang mga pagsubok? Naranasan ba natin ang mga pag-uusig na to sa ating mga buhay? Tandaan natin, minsan, akala natin pangit, pero sa totoo pa lang, ang laki na nagagawa niya sa ating mga buhay. Sabi ng James 1:2-4, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Sa ibang salin, various trials. Count it all joy when you fall into various temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yun po palang mga pagtitiis, suffering na ating naranasan ay ginagamit ng Diyos para tayo patatagin sa atin pong pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga sa naranasan ni Pastor John sa panahong ito, lalo siyang magiging matibay. Lalong titibay sa pananampalataya. Dating Superman, lalong mas kasi may ginagawa po ang mga challenges na to, ang mga suffering nito. Amen po. Romans chapter 5, 3-4. 3-4 and 5, sabi ron. And not only so, but we glory also in tribulation, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope does not disappoint us, for the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us. Yung mga pagsubok na ating naranasan, nakikita natin pananampalataya. Sabi sa ibang salin doon, not only so, but we rejoice also in our sufferings. Sabi sa NIV, we rejoice also in our suffering, knowing that suffering produces perseverance,
and perseverance character, and character hope. Kaya nga, ang ginagawa po ng mga pagsubok ating asin at ilaw sa sanlibutang ito upang ating buhay maging pagpapala sa mga tao. Amen po ba? Yung theme natin about light, maging ilaw tayo sa sanlibutan. Paano tayo magiging ilaw? Magiging ilaw tayo pag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito sa ating mga buhay. Yung pong mga negative things na ating naranasan, humiliation, defeat, setbacks, frustrations, yun pong sickness and diseases, financial difficulty, financial lack, difficulties, hardship, trials, testing, lahat po, affliction, infirmities, tribulation, trouble. It is God's way of God to humble us down. Ang mga bagay-bagay nito ginagawa ng Diyos para tayo po ay hubugin, para maging humble tayo at matutuhan nating lumapit, manampalataya at sumunod sa Diyos. The negative things that are happening in our lives are God's way para turuan tayo na huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayahan, huwag tayong magtiwala sa ating sariling karunungan, na huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalakasan. Tinuturuan tayo na huwag maging matigas ang ulo, hindi maging mayabang, panalo, mataas. Kung ipinakikita niya sa atin ang pangangailangan natin sa Diyos. Amen po ba? Sa ating mga kahinaan, tandaan natin, ang Diyos ang ating lakas. Sa ating mga kakulangan, Diyos ang nagiging kapupunan, kahustuhan at kasapatan. And without God, we can do nothing in this world. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Tandaan po natin, kung wala ang Diyos sa ating bahay, magulo, miserable ang bahay natin. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magtatagumpay. Mabibigo, malulungkot, malulupaypay, mapapahamak. Kaya sa lahat ng bagay nito, pinakikita ang kailangan natin sa Diyos. Amen po? Para po tayong mga puno na namumunga ng kakarampot. Ang ginagawa niya sa puno na namunga kakarampot, pinuprune, pinurpurge, nililinis para makapamunga ng sagana. In the same way, in our lives, God is continually breaking us, shaping us, molding us in the person that He wants us to be so that our lives will become productive, so that our lives will become fruitful, so that our lives will be a blessing to people around us. Upang ang buhay na ito na Panginoon ay magbigay kagalakan, kaluguran, kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Ibig ng Diyos na tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sa pamamagitan natin, mapagpala yung mga tao at makikita na ito'y ginagawa natin dahil sa Diyos na nagbigay sa atin nagpadama sa atin ng pagmamahal. Kaya tandaan po natin, meron pong purpose yung mga negative things na nararanasan natin. This world and not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. Inaakala ko, sabi ni Pablo, na yung mga kasalukuyang pagdurusa na aking nararanasan sa panahong ito ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatian ang nag-aantay sa atin. Ang dami na nararanasan natin. Ang hirap, napakahirap po tagumpayan. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay niya ang Holy Spirit sa atin para maging malaban natin sa mga buhay. Binigay ang Holy Spirit para siguraduhin na lalakad tayo sa katwiran at kabanalan. Ibinigay ang Holy Spirit para maging teacher po natin. Counselor and teacher who will instruct us, who will consistently instruct us what to do in our lives. Ang Holy Spirit ang nagiging comfort and encouragement natin para sa lahat ng mga hindi magandang pangyayari mga buhay, patuloy tayong susunod, mananampalataya at maglilingkod sa Panginoon. Ang Holy Spirit ay ibinigay sa atin bilang ating
ano yung director, to direct our ways, to direct our lives, to direct our ways, para di-direct ang ating mga buhay, para mamuhay tayo sa katwiran at kabanalan. And as we walk in this dark and chaotic world of ours, salamat po, nandiyan ang salita ng Diyos na nagsisilbing ilaw at tanglaw sa ating buhay para gaano man kadilim ang sanlibutan ating nilalakaran, hindi tayo matitisod, hindi tayo madadapa, hindi tayo mahuhulog sa bangin, bagkus makakarating tayo sa ating patutunguhan. We will reach our destiny. Marating natin ang destinasyon. Ang destinasyon natin, tagumpay, success, victory, prosperity, lahat nito, mapapagtagumpayan na rin. Makakanta natin at habang ginagawa natin ito, magiging gandang ilaw tayo. Magiging gandang ating patotoo. Magiging asin at ilaw tayo sa sanlibutang ito upang makumbinsi natin sila, na mahikayat natin sila na sumunod manampalataya at maglingkod sa iyo. Kaya po, yung mga negative situation nakakatulong po sa atin. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 4:17. Sabi ron, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more and exceeding eternal weight of glory. Our light affliction, magaan. Sabing light, magaan at kaunti na pagsubok, which is just for a moment, na ito'y pansamantala lamang. Gaano man yung mga pagsubok na dumarating natin, hindi ito habang panahon. Ito'y pansamantala lamang. Kung meron mang bagyo na naranasan tayo sa ating mga buhay, tandaan mo, lilipas din yan. Sisikat din ang araw. Amen po. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. Kung ginagawa nito, ang magiging resultant to, worketh for us a far more and exceeding eternal weight of glory. Amen po ba? Walang hanggang kaluwalhatian kung idulot mo nito. Amen po ba? Kaya nga, mahirap man ang ating napapagdaanan, tiisin na po natin. Kasi ang magiging resulta nito, buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. We will share the glory of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga, merong verse sa Bible, 2 Timothy 2:3 yata o 2:4 yun. Sabi ron, endure hardships as good soldiers of Jesus Christ. Yun ba yun? 2:3 ba yun o 2:4? 2:4. Endure hardships. Palitan na natin yung endure. Gawin nating enjoy hardships as good soldiers of Jesus Christ. Biblical naman kasi sabi nga sa James 1:2, brethren, count it all joy when you fall into various trials. Nagagalak ba kayo pag kayo nakaka-experience ng mga matinding pagsubok? Sabi ng Bible, count it all joy kasi merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, yung endure hardships, palitan natin, enjoy hardships at good soldiers of Jesus Christ. Kasi yung mga pansamantalang pagtitiis na ating nararanasan, na para rin sa ating magandang kinabukasan. Para tayo po ay maging katulad ng Panginoon. Remember, we are God's workmanship, work in progress. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Sa lukuyan pong He is applying the final touches in our lives para ang buhay natin ay talagang perfecto, maging kalugod-lugod sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ito ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Kaya tandaan natin yan. Mahirap yung pinagdadaanan natin sa mundong ito. Pero tandaan natin, merong magandang resulta ito sa hinaharap. Amen po ba? Kaya nga, sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bigat, ano? Ang tanong, tapat ka ba sa ayong pananampalataya sa oras na ito? Kung hindi man, don't worry. God is not yet finished with us. Amen po ba? Maski nga po kami, mga pastor na, ang dami naming kahinaan. Sa amin po mga kahinaan, patuloy na gumagawa ang Diyos. He is applying the final touches in our lives so that our lives ay unti-unti, slowly but surely, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga, at ang ibubunga nito, yung pangatlong stage na ating journey,
glorification. Sabi po dun sa, actually yung sa verse nito, yung Romans 8:16, 17, and 18, dapat ang ibibigay kong verses para sa ating pinag-aaralan. Sabi sa verse 16, the Spirit itself beareth witness to our spirit that we are children of God. And if children, heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. And so, when we suffer with Him, we will also be glorified with Him. Ibig sabihin po rito, pag tayo po ay nagtiis para kay Kristo, tayo po ay mag-glorify din kasama ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga, kung makikita natin parang ang prerequisite pala ng glorification ay yung pagtitiis natin. Kapag nakishare tayo sa suffering ni Jesus Christ, balang araw, makakamtan natin ang glorification. Ang glorification po, itong panahon na kung saan maghahari ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kung itutuloy-tuloy po nyo, itong Romans chapter 8, pagdating sa 20 hanggang 25, it talks about tayo po, we are awaiting the redemption. We are eagerly awaiting for the sons of God to be revealed. Para po, yun pong mga adopted son of God ay ma-revealed na po upang magkaroon na po ng redemption ng ating physical bodies. How we wish, tayo raw po ay nagdurusa, ang ating katawan, nagdurusa. We suffer decay, we suffer corruption. Kaya nga, hanggang ngayon, tayo po ay nasa mundong ito, kaya meron pong pagtitiis. Actually, sa mundong ito, ang sabi ng Bible, ang Diyos ng sanlibutan ito, the God of this world is si Satanas. 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Ang Diyos, pansamantalang Diyos ng sanlibutan ito, ang Diablo. At ang kanyang gawa, John 10:10, siya ay naparito para magnakaw, pumatay at mangwasak ng buhay. Ganyan ang ginagawa niya sa buhay natin. At parang nagtatagumpay siya, pero tanda natin, dahil sa ating Panginoon, tutulungan tayo. Hindi siya lubos na magtatagumpay. May magandang plano ng Diyos. At kaya nga, we are suffering decay and corruption. At inaantay natin ang karoon ng redemption na katusa. Ialis po tayo ng Diyos sa sanlibutang ito na punong-puno ng corruption. Ilan ba sa atin dito ang nakaranas na ng loss of loved ones? Ang nanay ko namatay due to kidney failure. Noon pong panahon niya, sa sobrang hirap na rin, kada dialysis. Noon pong panahon niya, once a month lang ang dialysis. Nung bandang huli, hindi na tinanggap ng kanyang katawan yung mga gamot, kaya nga bumigay na siya. Ang aking pong tatay, nagkaroon ng prostate cancer. At nakakaawa po yung kanyang naging kalalagayan. Pagka nga dumadalaw ako, hindi ko matingnan. Payat na payat. Ang aking kapatid, namatay siya. Noon pong meron pong pandemic. Marami sa atin na nakaka-relate. Kasi marami rin tayong karanasan na kung saan yung mga mahal natin sa buhay na wala. Maraming, minsan cancer. Hindi po ba? Maraming mga pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, balang araw, there will be a redemption. I-reveal na ang tunay na anak ng Diyos at tayo ay palalayain sa corruption and decay. Yung ating katawan na nabubulok. Pag dumating po ang nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, yung ating katawan ay papalitan ng katawang incorruptible ng isang glorified body na hindi mabubulok. Tayo pumunta sa langit, hindi na po tayo high blood, wala nang high blood, wala nang may diabetes, wala nang pingkaw. Ako makakakita na doon, makikita kayo ng mukha ng ating Panginoon. Magkakaroon ng pagbabago. God will free us, will liberate us from this corruption of this world. Amen po ba?
Ito yung pangako ng Diyos. Kaya kung meron tayong dapat nasain, yung mahayag na ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Sabi sa Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, our Lord Jesus Christ. Ang ating inaasahan po, yung blessed hope, na minsan isang araw, darating na muli ang ating Panginoon para tubusin tayo sa lahat ng paghihirap sa mundong ito. Amen po ba? Sabi ng Bible, John chapter 14, verses 1 to 3, yung lagi ko pong, ito'y kinukot pag ako'y nagpipreach sa patay. Sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Anong pangako ng Diyos? Huwag magulumihan na inyong mga puso, manalig kayo sa akin, sabi ni Jesus. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Napakagandang isipin na tayo po ay pinaghahanda ng ating Panginoong Hesus ng isang matitirahan sa langit na kung saan hindi po basta-basta bahay. Isang mansion. Anybody here who has experience to live in a mansion? Maaring mangilan-ngilan, maranasan. Pero ang pangako sa ating mga mananampalataya, bawat isa sa atin, ipinaghahanda ng Diyos ng dakong matitirahan ng isang lugar na kung saan maganda ang ating kalalagayan. Amen po ba? Kasi ang ibig ng Panginoon, kung saan siya naroon, tayo makaparoon din. Kaya pagka nakasama natin ang Diyos, punong-puno ng kagalakan. Amen po ba? Kaya nga, pag nakahati na tayo sa kaluwalhatian ng Kristo, hindi po tayo lugi. Maraming pagsubok tayong naranasan, maraming pagluha na ating naranasan sa mundong ito. Minsan, naranasan nating maapi, parang tayo habag na habag tayo sa ating sarili kasi maraming hindi magandang pangyayari. Parang inapi tayo sa mundong ito. Pero tandaan natin, in the end, merong magandang reward ang ating ginawa. Yun pong sinasabi sa Revelation chapter 21, verses 1 to 4. Ito po, ang Revelation chapter 21 and 22, this is a glimpse of heaven. Sulyap sa langit. Para kapag tayo po dumating ng langit, hindi tayo masyadong masurpresa. Hindi tayo masyadong mabigla. Sabi ron, si Kon po ang author nito, si John the Beloved, no po, sabi niya, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. There was no more sea. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared for his, prepared to be a bride, adorned for her husband. Sa verse 3, sabi ron, and I heard a great voice saying, behold, the tabernacle of man is with God. And God will be with them, and they will be his people. And God himself will live with them, will be with them, and be their God. Ang sarap pong isipin ito. Sabi po ng Philippians 3:20, ang tunay nating pagkamamamayan ay ang kalangitan, ang tunay nating bayan. Hindi po ang mundong ito. Sa mundong ito, kaya po may kahirapan, pansamantala tayong nandito. We are in this world, but we are not of this world. Kung paanong si Kristo ay hinamak sa mundong ito, hindi siya pinaniwalaan. Ganon din mangyayari sa atin. Kaya darating ang pagkakataon na muli siyang babalik at ang gagawin niya, yung langit, sabi rin sa Revelation 21, bababa mula sa lupa. Revelation chapter 21. Bababa. Yung langit magkaroon ng Jerusalem and the whole city will come down. Yun sa verse 1 and 2, 1 to 4, yung sinasabi niya. New Jerusalem.
the holy city, coming down from God out of heaven. Sabi niya, verse 3, and I heard a, a loud voice saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will, and God will dwell among them, and they will be his people, and God himself will be with them, and he will be their God. Biruin nyo, darating ang pagkakataon, pag nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, makakasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ano bang ibig sabihin nito? Kung tayo po sa ating panahon nabubuhay, na kung saan, hirap na hirap tayo sa buhay, problema natin na napakaraming bagay, ang taas ng bilihin, plus the many corruption na na-experience natin because of mga corrupt government officials, hindi naman lahat, pero dahil ito po ang nararanasan natin, sa sandaling mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, ang makakasama natin ang Diyos. Wala na po yung high prices. Wala na pong problema roon. Kaya nga, at mararanasan natin kung paano mag-care ang Diyos sa buhay natin. Makakasama natin siya, di ba? Kapag nakasama natin siya, maganda, pinagpala, matagumpay at masaganang buhay. At ang sabi pa nga sa verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. Sa mga tao po na nakatikim, nakaranas ng matinding mga pasakit at pagluha, sabi ron, what a comfort for us to know. And God will wipe away all tears from our eyes. Amen po ba? Gusto po ba niyo yung mga mata niyo kahirin ng luha ng ating pong Panginoon? Parang merong pila sa langit. Ay, pila, no? Dito ang pila sa ayuda. Pila sa mga gas. Doon, pila para sa mga tao nakaranas ng matinding pagsubok. Ang pila pala yun, pila palapit sa ating pong Panginoon na kung saan ang ating mga mata, ang Diyos mismo ang magpupunas ng luha. Amen po ba? Gusto po nyo nung maranasan? Amen po? Tahimik pa rin, natahimik pa rin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death. Wala nang kamatayan. Amen po ba? Mabubuhay na tayo ng walang hanggan. There will be no more sorrow. Wala nang kalungkutan. There will be no more crying. Sino yung madalas umiiyak? Ito pang pangaral, no more crying. And there shall be no more pain. Wala na po yung mga sakit. Lahat na ng mga negative, mawawala po yan. Papalitan ng Panginoon ng kagalakan, ng kaluwalhatian, walang hanggan. Amen po ba? Kaya nga, yung topic natin, sabi ni Pablo, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. Maraming pagsubok para, ano ba yan kung ikukumpara natin sa kaluwalhatian ang nag-aantay sa atin? Amen po ba? For our light affliction, which is but for a moment. 2 Corinthians 4:17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more and exceeding eternal way to glory. Tatandaan natin, maraming pagsubok, pero tandaan natin, makakaya natin dyan kasi ang Diyos mismo ang ating katulong. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, alam ko marami sa atin ang nagtatanong, why do good people suffers? Good people suffer. Bakit yung mga mabuting tao nakakaranas ng mga dagok sa kanilang buhay? Amen? Nakakaranas sila kasi mahal sila ng Diyos. Merong mas magandang plano ang Diyos para sa bawat isa. At in the end, lahat ng bagay, kapag mahal mo ang Diyos, magkakalakip-lakip para sa kabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them which are called according to His purpose. Kaya ikaw, pag nagmamahal sa Diyos, sigurado, lahat ng magbagay na mangyayari sa iyo para sa kabutihan mo. Kabutihan natin. Kaya nga, salamat sa Panginoon at nawa po, tayo po ay na-comfort ng kanyang mga salita sa umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo that gives us encouragement,
comfort sa bawat isa. They're praying for one another, patient for gusto doon, na hindi po ganun kadali yung kanyang pinagdadaanan. Pero sa tulong mo, po, iba yung kalakasan, katatagan, at kagalingan ang ipagkakaloob mo sa kanya. Na lalo mo po siyang itatayo bilang isang Superman na mas matindi kaysa dati. Amen. Na lahat ng hawakan ng kanyang kamay, pagpapalain mo. Kaya nga, as we walk in this dark and chaotic words of us, Lord, nawa, continue to bless the fruit of our labor, bless the word of our works of our hands, bless us that we will be the head and not the tail, that we will not borrow, but we will lend to people, that you will bless our coming in, that you will bless our going out, that you will bless us in the city, and that you will bless us in the country. Everything that our hand touches, you will continue to bless. Kaya pagpalain mo po ang mga trabaho, hanap buhay, pinagkakakitaan, negosyo, profesyon. At ikaw po ang magbigay sa amin ng continuous opportunity para po lalo maging mapagpala at ang aming buhay maging para sa mga tao. Bigyan mo rin po ang bawat sa amin ng magandang kalusugan, ng malakas na pangangatawan. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman. Iligtas niyo po kami sa anumang panganib at kapamakan. Dalangin po namin ang mahabang buhay na magagamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Na magiging patotoo kami kung gaano ka naging kabuti sa aming buhay sa lahat ng pagkakataon. At ang aming buhay magiging ilaw ng sanlibutan ito na magiging kapala sa mga tao upang sa aming mga buhay ang mapapurihan ay yung dakilang pangalan. Sa umagang ito, muli punong-puno ng pasasalamat at tuloy pagkawalat ang aming mga puso. Salamat po, salamat po, salamat po. Hindi po matatapos ang aming pasasalamat, pagsamba, pagpupuri, dahil mabuti ka sa aming Panginoon. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for your love, your kindness. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for everything that you have given us. Kaya, sa umagang salamat. Sa iyong pupuri, pagsamba, pasasalamat. Kahit po ang panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Ako rin ba? Sige. Sa punto pong ito, magkakaroon po tayo ng communion. Ang communion po, ginagawa natin para alalahanin ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano yan? Okay lang? Kaya nga sa umagang ito, aalalahanin natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang ginawa sa ating mga buhay. Mabuti ba po ba ang Diyos sa buhay natin? Kaya nga, inaanyayahan po natin yung ating mga ushers sa communion para i-distribute na po ang mga element.
Okay na, let's proceed with our communion. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, 23 and above, sabi niya, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na siya namang ibinibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipinagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ito at ang sabi, ito ang aking katawan na inaandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin kainin ang tinapay. Simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sama-sama po nating inumin ang elemento ng ubas. Lord, salamat po, salamat po muli sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, pagpapala. Salamat po, salamat po. You have been so good to us and we really thank you, Lord, for your provision, for your protection, for your guidance. Kaya, na rin. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? Nawa po ang mayamang biyaya at pagpala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mula po sa kanyang limanang dinaus sa kalangan, nawa pagpala sa atin. Lord, let your shalom blessings and divine protection flow, and let your grace continue to, let your grace, your favor, your mercy, and your love rest and dwell among us. Nawa po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patnubay at pagsama ng Banal na Espiritu ay maranasan natin mula ngayon sa walang hanggan. Umayan tayo sa buong sanlinggo ito, pagpalain tayo ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Okay. Palakpakan po natin ang Panginoon.